Magandang hapon sa iyo, Mr. Ganas. Magandang hapon sa aking mga kaklase. Ako nga po pala si Janina May Franza. At ako ngayon sa inyo, nasa inyong harapan para magpakitang turo sa asignaturang Araling Panlipunan sa Baitang Panglima. Maya-maya itatawagin niyo akong Binibining Franza at kayo naman ay aking magiging estudyante sa Baitang Panglima. Maaari po ba yon? Opo! Magaling. Bago ang lahat, kayo ay magsitayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo umupo ay pakiayos ng inyong mga upuan at pakihan na ito. Opo. Maaari na kayong umupo. Kamusta kayo ngayon? Okay lang po. Magaling. Ikinagagalak kong malaman na talagang okay lang kayo. Maaari ko bang malaman kung sino ang liban sa ating klase ngayon? Wala po. Meron po isa. Sino? Si Zoe. Isulat mo kung sino ang liban sa ating klase, Zain. Meron akong panuntunan sa loob ng ating klase na dapat niyong sundin. Una, basahin. Makinig kapag may nagsasalita sa harap. Guro man yan o estudyante, dapat bigyan niyo ng respeto. Again, makinig. Kapag may nagsasalita sa harap. Magaling. Ang pangalawa, basahin. Itaas ang kamay kapag gustong sumagot o pumunta sa banyo. Itaas ang kanang kamay kung gustong pumunta ng banyo. Kung gustong sumagot at itaas ang kaliwang kamay kapag gustong pumunta ng banyo. At ang pangatlo, Maging aktibo sa klase. ugaliing maging aktibo sa klase kahit anong oras man yan. Maaari niyo bang masunod ang ating panuntunan sa ating klase? Opo. Magaling. Ngayon ay meron akong inihandang pagbabaybay ngayong araw. Kunin ninyo muna ang inyong mga papel. Ang una nating ibabaybay ay Espanyol. Espanyol. Ang una ay Espanyol. Ang pangalawa ay Gobernador. Ang pangalawa ay Gobernador. Tapos na ba? Opo. Ang pangatlo naman ay isang alkalde. Alkalde. Tapos na ba? Opo. Galing. Ang pang-apat ay encomienda. Ang pang-apat ay encomienda. At ang panglima naman ay mestizo. Ang panglima ay mestizo. Tapos na ba kayo? Opo. Ipagpalit ang inyong mga papel sa inyong katabi. Itingnan natin kung tama ba ang inyong binaybay ngayong araw. Sino gustong sumagot sa una nating binaybay? Zain? Paki-spell o pakibaybay ng Espanyol? Isabi mo muna Espanyol. Espanyol. A-S-P-A-N-Y-O-L. Magaling. Bigyan ng tatlong palakpak si Zain. Ang pangalawa, sinong gustong sumagot? Jusila? Gobernador. Gobernador. Jusila. Gobernador. Magaling. Bigyan ng tatlong palakpak si Jusila. Ang pangatlo naman, sinong gustong bumaybay? Zain? Alcalde. A-L-K-A-L-D. Magaling. Bigyan ng tatlong palakpak si Zain. Bigyan ng tatlong palakpak si Zain. At ang pang-apat naman, Jusila? Ano ulit yun? Encomienda. E-N-K-O-M-Y-I-N-D-A. Mali. Ang pag-spell ng encomienda ay A-N-C-O-M-I-A-N-D-A. Ano nga yun? A-N-C-O-M-I-A-N-D-A. Magaling. Bigyan ng tatlong palakpak si Jusila. At ang panghuli naman, Zain? Mestizo. M-E-S-T-I-Z-O.
Bigyan ng 3 palakpak si Zay. Magaling! Kinagagalak kong malaman na talagang nauunawaan niyo ang ibinaybay natin ngayong araw. Again, ano nga uli yung tinalakay natin nung nakaraang pagpupulong? Itaas ang kamay kung gustong sumagot. Ang nakaraang tinalakay natin ay ang pagbabago ng Espanyol sa patakaran ng... Tama. Bigyan ng 3 palakpak si Jusila. Ang tinalakay natin ay ang pagbabago ng mga Espanyol sa ating bansa. At bago ang lahat, may inihanda akong video sa inyo na dapat niyong pakinggan mabuti dahil may itatanong ako maya-maya sa inyo. Pakinggan niyo mabuti ito, class. Pakinggan nyo ito mabuti, class. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang pala, nag-alay ng gandang dilag, at sa kanyang lumi at ganda, dayuhan ay naadina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon ng may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang saktan dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalit. Batay sa inyong napakinggan na kanta, ano ang ibig sabihin ng kantang Bayan Ko? Jusila? Pagmamahal sa bayan, teacher. Tama, ito ay naglalarawan o ito ay nagpapadama sa pagmamahal ng kanilang bayan. Paano naman inilalarawan ng awit ang nararamdaman ng mga Pilipino tungkol sa kanilang bayan? Zain? Lalarawan dito na lang gaano kamahal ng mga Pilipino ang kanilang bayan. Tama, inilalarawan dito ng mga Pilipino kung gaano nila kamahal ang kanilang bayan. At paano naman natin maiuugnay ang kantang ito sa mga pagbabago ng dulot ng pamahalaang kolonyal ng mga Espanyol sa ating bansa? Jusila? Sa pamamagitan ngayon, dahil meron pa rin silang magandang naidudulot sa kanilang pananakop. Tama! Makikita pa rin natin ito sa kasalukuyan. Nakikita niyo pa ba rin ito sa kasalukuyan? Yes po. Tama! Kagaya naman na lang ng kung ano ang meron natin ngayon. At ano naman sa tingin niyo ang ating tatalakayin ngayong araw? Zain? Pagbabago sa ilalim ng pamahalaang kolonyal. Tingnan natin kung tama ba ang sagot ni Zain. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang, again Zain? Ang pagbabago sa ilalim ng pamahalaang kolonyal. Tama, ito ay ang pagbabago sa lipunan sa ilalim ng pamahalaang kolonyal. Pero bago ang lahat, basahin muna natin ang ating layunin na dapat makamit ngayong araw. Sa pamamagitan ng kanta presentation ng mga mag-aaral sa ikalimang baitang ay naasahan na nakukuha ng 75 bahagdan katumpakan. Natutukoy ang mga pagbabago sa pamahalaan sentral at lokal sa panahon ng mga Espanyol.
napapahalagahan ang epekto ng sistemang pamamahalaan ng Espanya sa kulturang Pilipino sa pamamagitan ng talakayan at nakabubuo ng isang simpleng graphic organizer na nagpapakita ng mga istruktura at tungkulin ng pamahalaang kolonyal ng Espanya sa Pilipinas. Magaling. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang Pagbabago sa lipunan sa ilalim ng pamahalaan kolonyal. tama, ito ang pagbabago sa lipunan sa ilalim ng pamahalaang kolonyal. Alam niyo ba kung sino ang matagal na namuno sa ating bansa for over 333 years? Jusila? Espanyol teacher. Tama, ito ay ang mga Espanyol. Sinakop tayo ng mga Espanyol for over 333 years. Sa tingin niyo, bakit naman kaya tayo nila sinakop? Zain? Dahil sa kapangyarihan at kayamanan. Tama, dahil sa ating kapangyarihan at kayamanan, dahil tayo ay masagana sa mga likas na yaman. Tama. Bigyan na natong balakpak ng inyong sarili. Tama, ang dahilan ng kanilang pananakop ay ang dahil sa likas na yaman. Meron ba kayong ideya kung sino ang nagpatay ni Lapu-Lapu? At siya ay pumunta dito sa Pilipinas para sakupin ang bansa, pero hindi siya nagtagal dahil napatay siya ni Lapu-Lapu. Jusila? Si Ferdinand Magellan teacher. Tama, ito ay si Ferdinand Magellan. Bigyan ng tatlong palakpak si Jusila. Si Ferdinand Magellan ang unang ipinadala ng hari ng Espanya. Ngunit hindi sila nagtagumpay dahil napatay siya ni Lapu-Lapu. Kaya nagpadala sila ng pangalawang mananakop. Meron ba kayong ideya kung sino ang ipinadala nilang pangalawang mananakop? Wala po. Ang pangalawa nilang ipinadala ay si Miguel Lopez de Legazpi. Sino po si Miguel teacher? Siya ay isang conquistador. Ito si Miguel Lopez de Legazpi. Siya ay isang conquistador. Alam niyo ba kung ano ang conquistador? Hindi Hindi po. Ang conquistador ay isang mananakop. At dumating si Miguel Lopez de Legazpi noong 1565. Ang kaibalahan lang nila ni Miguel Lopez de Legazpi at ni Ferdinand Magellan, si Ferdinand Magellan ay gumamit ng dahas, while si Miguel Lopez de Legazpi ay nakipagkaibigan sa mga Pilipino, kaya siya ay nanalo na sakupin ang Pilipinas. At nung nanalo si Miguel Lopez de Legazpi, ay nagtatag sila ng dalawang pamahalaan. Alam mo, bago tayo dumako sa dalawang pamahalaan, ay meron akong ipapakitang larawan sa inyo. Batay sa larawan na inyong nakita, sino ang nasa larawan? Jusila? Si President Duterte teacher. Tama, ito ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sino na ang ating Pangulo ngayon? Si BBM teacher. Marcos, tama. Pero alam niyo ba meron ba kayong ideya kung ano ang pamahalaan na pinamumunuan nila ngayon? Wala po. Jusila, may ideya ka ba? Ating pamahalaang sentral teacher. Tama, ito ay ang pamahalaang sentral. Ang pamahalaang sentral, ang namumuno dito ay isang gobernador general na kung saan siya ang pinakamataas na namumuno sa ating bansa noon. At ang pangalawa naman, meron ba kayong ideya? Wala po. Ang pangalawa ay ang pamahalaang lokal. Ang pamahalaang lokal, para mas madali nilang pamunuan ang ating bansa, ay itinatag nila ang pangalawang pamahalaan. Ito ay ang pamahalaang lokal. Alam niyo ba kung sino ang namumuno sa pamahalaang lokal? Hindi po. Ang namumuno sa pamahalaang lokal ay isang alkalde mayor, na kung saan pinamumunuan niya ang isang lalawigan at may kakayahan siyang sila. Ito po ba ang mga kapitan teacher sa barangay or hindi? Hindi. Ang alkalde mayor, ang namumuno ngayon ay isang gobernador or governor. Governor? Sino na ang governor natin ngayon? Pamela. Tama. Ito ay si Pamela. Pero noon, ang namumuno dito ay isang alkalde mayor na kung saan pinamumunuan niya ang isang lalawigan. At ang pangalawa naman, ang namumuno sa bayan ay isang gobernador Silio. Again, sino ang namumuno sa lalawigan? Gobernador Celio. Ang namumuno sa lalawigan?
Alcalde. Alcalde Mayor. At ang namumuno sa bayan? Gobernador Silio. Tama, ito ay isang Gobernador Silio. Bago to, may mga epekto na nagawa ang mga Espanyol. Pero bago tayo dumako, ay may ipapakita akong larawan sa inyo. Batay sa larawan na inyong nakita, ano ang nasa larawan? Sinulog teacher. Simbahan po. Tama, si Zain. Simbahan. Bigyan ng tatlong palakpak si Zain. Nakikita niyo pa ba ito sa kasalukuyan? Opo, teacher, sa syudad. Tama, ito ay nakikita natin sa city. Ito ay isang simbahan ng... Santo Niño. Tama, nakikita na to. Ito ay Santo Niño Church. Ito ang unang epekto ng pananakop ng mga Espanyol na kung saan pinalaganap nila ang Kristyanismo. Noon, sumasambala tayo sa Anito o Anita, Bathala, pero nung dumating ang Espanyol, tinuruan tayo nila ng Kristyanismo na kung saan ipinatag nila ang simbahan at kung saan itinatag ng mga misyonaryo ang simbahan. At may pista ba kayo sa inyong Opo, lugar? teacher. Alam niyo ba na ang mga Espanyol ang nagdala dito sa ating bansa? Hindi po. Ngayon alam niyo na, ang nagdala dito ay ang mga Espanyol. Bago tayo dumako sa pangalawang epekto ng pananakop ng mga Espanyol, ay may itatanong muna ako sa inyo. Kung ikaw ay nabubuhay sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol at pinagbubuwis ka sa hindi naman sa kanilang lupa, ano ang mararamdaman nyo at bakit? Priscilla? Ang nararamdaman ko, teacher, ay magagalit, teacher. Bakit ka magagalit? Dahil hindi naman sa kanila ang lugar na iyon. Tama! Kung ako naman ay magagalit, hindi sa kanilang lupa at pinabubuwis tayo. Yan ang pangalawang epekto ng pananakop ng mga Espanyol, kung saan binago nila ang ating sistema at ekonomiya sa lipunan. Dito nila ipinatupad ang enkomyenda at tributo. Ang enkomyenda ay isang pagbabayad ng buwis na kung saan hindi sa kanilang lupa. Kung baga, ibibigay nila ang lupa na yan sa mga sundalo noon. At ang tributo naman ay ang pagbubuwis. Again, ano ang enkomyenda? Pagbibigay Ibigay ang lupa sa mga sundalo. At ang tributo ano? Buwis. Tama, ito ay buwis. Teacher, ano po Sila? ang pagkakaiba ng enkomendya at tributo? Magaling. Magaling ang iyong katanungan. Ang enkomyenda, again, ito ay isang pagbabayad ng buwis sa lupa o sa lupa na hindi naman sa kanilang tinitirikan. Ibibigay nila ito sa mga sundalo. At ang tributo naman ay isang buwis. Naiintindihan mo na ba, Jusila? Opo. Magaling. Bago tayo dumako sa pangatlong epekto ay may tatanong muna ako sa inyo. Batay sa larawan na inyong nakita, ano ang nasa larawan? Tao. Gwapo, teacher. Guwapo. Mistiso. Mestizo. Ano ito? Mistiso. Ito ang pangatlong epekto ng pananakop ng mga Espanyol, na kung saan pinausbong nila ang mga mestizo. Sila ang naging eye-opener natin para mamulat tayo sa katotohanan na inaabuso na tayo ng mga Espanyol noon. Sila ang dahilan kung bakit tayo namulat. Sila ang dahilan na para mag-revolusyon na tayo o tumayo tayo sa ating sariling bayan. At ang pang-apat naman ay pagkakaroon ng kultura at wika. Sa Ingles, ano ang kultura at wika? Culture. Jusila? Ang kultura, teacher, ay sa Ingles ay culture. At ang wika naman? Language. Very good! Give 3 claps to Jusila. Ito ang pang-apat ng epekto na kung saan meron na tayong bagong kultura at wika. Para mas mapadali nilang sakupin ng ating bansa, ay tinuruan tayo nila ng kanilang kultura at wika. Naiintindihan niyo ba ang ating diskusyon ngayon? Opo! Magaling! Bago tayo magtapos ay may sasabi ako sa inyo.
Kahit masalimuot ang ating naranasan sa pananakop ng mga Espanyol, may maganda pa rin silang naidulot sa ating bansa, na kung saan makikita pa rin natin sa kasalukuyan. Again, ano nga ulit ang ating tinalakay ngayon? Lucila? Mga epekto ng mga pagbabago ng lipunan sa ilalim ng Espanyol. Tama, ito ay pagbabago sa lipunan sa ilalim ng pamahalaang kolonyal. Give 3 claps to Lucila. At ano ang dalawang pamahalaan ng noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol? Pamahalaang sentral at Zay? pamahalaang lokal. Pamahalaang sentral at lokal. Ito ay ang pamahalaang sentral at pamahalang lokal. Bigyan nyo ng tukang palakpak si Zay. Magaling. Sa inyong palagay, paano nakakatulong ang mga pagbabago sa pamahalaan at kultura ng mga Espanyol sa pagpapalaganap ng kanilang mga ideya? Sila? Ito ay naging instrumento upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at maikalat ang kanilang habang unti-unting binabago ang ating bansa. Tama! Ginamit nila ito para magbago ang ating bansa. Ano namang values ang mapupulot natin sa ating talakayan ngayong araw? Sila? Dedikasyon, teacher. Bakit dedikasyon? Dahil ito ay at para ating mga Pilipino, dapat nating ipaglaban ang ating kalayaan. Tama, dapat nating ipinapakita dito sa ating tinalakay ngayon na dapat tayong lumaban sa ating bayan, Jusila. At pagmamahal sa bayan, teacher. Bakit pagmamahal sa bayan? Dahil ang mga ninuno natin noon ay pinapakita nila talaga na sila ay hindi nagpapatalo sa anumang bagay. Tama, ipinapakita sa ating mga ninuno na hindi sila sumusuko sa anumang bagay. Zain, ano naman ang values na inyong maiintegra ngayong araw? Pagpapakita ng respeto, dapat bigyan halaga at respeto sa kung anuman ang binago ng mga Espanyol sa ating bansa. Tama, bigyan ng tatlong palakpak si Zain. Dapat bigyan natin ng respeto kung anong binago ng mga Espanyol dahil makikita at nagagamit pa rin natin ito sa kasalukuyan. At ano naman kaya ang subject ang ating ma-integrate sa ating talakayan ngayong araw? Ilang? Anong? Filipino, teacher. Bakit Pilipino? Dahil kung babalikan natin ang nakaraang panahon na hindi pa tayo sinabot ng Pilipino, ang mga Mga Espanyol. Ang mga Espanyol, di ba ang ginagamit ng mga Pilipino noon na salita ay Wikang Pilipino. Magaling, Jusila. Bigyan ng tatlong palakpak si Jusila. Ngayon ay may inihanda ako sa inyo na gawain. Ang gagawin nyo lamang ay mag-brainstorm, ay gagawa kayo ng graphic organizer na kung saan ito ay nagpapakita ng istruktura ng pamahalaang kolonyal. Yung dalawa, ano yung dalawang pamahalaan? Sentral at lokal. Ito ay pamahalaang sentral at lokal. Bibigyan ko kayo ng tig-dalawang Manila paper. At ang gagawin nyo lamang ay pupunta kayo sa harapan at i-explain kung ano ang inyong nagawa. At dapat kaakit-akit ang inyong nagawa. Bago ang lahat, tayo ay dumako sa ating rubrics. Basahin ang ating rubrics. Nilalaman. Complete. 5%. Organisasyon, 5 points. Kreatividad, 5 points. pagkaunawa, 3 points. pagtutulungan, 2 points. A total of 20 points. bago.
Kailangan mo mga ano yun. Bibigyan ko lang kayo ng 10 minuto. Siya rin explain. Siya rin Ano? gusto lang explain. Ang pamalang lugar. Yun lang mo. Korea niya. At bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto at pipili lang ako ng isang grupo na magre-representa dito sa harapan o mag-i-explain ng kanilang sagot. Sinong tapos na? Sila pumunta sa harapan? Pumunta sa harapan, Jusila? Yeah. Jusila, pumunta sa harapan para i-explain ang iyong sagot. Ako na lang ang magawa. Ito ang aking nagawang graphic organizer na makita kung saan napabago ang ating lipunan sa ilalim ng pamalaang kolonyal. Pagbabago sa lipunan sa ilalim ng pamalaang kolonyal, dito makita ang dalawang pamalaan. Una, pamalaang sentral na ang namumuno si Gobernador General na namumuno sa Pilipinas. At sa bandang kanan naman ay pamalaang lokal na ang namumuno si Alcalde na namumuno sa bayan ay sa lalawigan. At ang pangalawa naman si Gobernador Celio na namumuno sa bayan. Again, ano ang pinamumunuan ni Gobernador General? Jusila, pumunta ka dito. Sa Pilipinas, teacher, Nasa kasalukuyan tinatawag nating presidente. Ano naman kaya ang malaking galampanin ng isang presidente? Na dapat panatilihing Kaisa ang Pilipinas. magkaisa ang Pilipinas, teacher. Mga Pilipino, tama. At ang alkalde mayor naman, ang lalawigan ng kanyang pinamumunuan. Siya ang mag-manage sa kanyang lalawigan, teacher. Tama, siya ang nag-manage sa ating lalawigan para mas mapanatiling maganda ang ating lalawigan. At ang Gobernador Silio naman, na kung saan namumuno sa bayan, na kung saan siya ay tinatawag natin sa kasalukuyan na kung saan siya ay tinatawag natin Governor. no, ang Gobernador General ay ang alkalde mayor. Ito ay Mayor. Mayor. mayor, tama. Siya ang namumuno sa lugar kung Specific place. Specific place of municipalidad. Tama. Magaling, bigyan ng dagdag palakpak si Jusila. Magaling, talagang nauunawaan niyo ang ating talakayan ngayong araw. Ngayon ay may inihanda ako sa inyo na pangalawang aktibidad. Kumuha muna kayo ng inyong papel at ballpen.
At isulat ang inyong tamang sagot sa inyong papel. Answer directly po lamang. Bibigyan ko lang kayo ng 3 minuto para sumagot. Dahil hindi nyo ito susulatin. Tapos na ba kayo? Opo! Magaling. Itaas ang inyong kamay kung gustong sumagot. Jusila, pumunta sa harapan. Basahin muna ang unang katanungan. Noong 1565, dumating si Blanc at sinimulan ang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sino ang dumating noong 1565? Si Miguel Lopez de Legazpi, teacher. Tama, si Miguel Lopez de Legazpi. Isulat ang inyong sagot. Tama ba ang kasagutan ni Jusila? Opo! Tama. Bigyan ng 3 palakpak si Jusila. Ang pangalawa, sinong gustong sumagot? Zain? Pumunta sa harapan. Pero bago ang lahat, basahin mo muna ang katanungan. Ang pinakamataas na opisyal na pamahalaang kolonyal sa Pilipinas ay tinatawag na Gobernador General. Tama ba ang sagot ni Zain? Opo! Tama. Bigyan ng 3 palakpak si Zain. Ang pangatlo naman, sinong gustong sumagot? Jusila? Basahin mo muna ang katanungan. Ang Blanc ay isang sistema ng pamamahagi ng mga lupa at tao sa mga Espanyol bilang naging para sa kanilang serbisyo sa hari ng Espanya. Ano ang iyong sagot? Encomienda. Isulat ang iyong sagot. Tama ba si Jusila? Opo! Tama. Ang sagot ni Jusila ay tama. Ito ay encomienda na kung saan binabahagian nila ang lupa, ang mga sondalo. Bigyan ng 3 palakpak si Jusila. Ang pang-apat naman, sinong gustong sumagot? Zain, punta sa harapan. At basahin ang pang-apat na katanungan. Ang pagpapalaga... Wait, Zain, wait. Basahin, Zain. Ang pagpapalaganap ng patlang ay isa sa mga pinakamalaking epekto ng kolonyalismo ng Espanyol sa Pilipinas. Ano ang iyong sagot? Kristyanismo. Tama, Kristyanismo, na kung saan sila ay naglaganap sa atin ng Kristyanismo, sila ang nagtayo ng simbahan. Tama si Zain. Bigyan ng 3 palakpak si Zain. At ang panglima naman, sinong gustong sumagot? Jusila? Basahin mo muna ang katanungan. Ang mga anak ng mga Pilipina at mga Espanyol ay tinatawag na Blanc. Ito ay mestizo. Tama, ito ay mistizo. Ang mga mistizo ang nagpamulat sa atin sa realidad. Tama si Jusila. May tama ka. May tama ka. Tama si Jusila. Ngayon, balikan na natin ang ating layunin kung nakamit ba natin ang ating layunin ngayong araw. Mag-thumbs up lamang kung nakamit natin at thumbs down naman kung hindi. Natutukoy ang mga pagbabago sa mamalang sentral at lokal sa panahon ng mga Espanyol? Opo. Magaling. Napapahalagahan ang epekto ng sistemang pamahalaan ng Espanya sa kulturang Pilipino sa pamamagitan ng talakayan? Magaling. Nakakabuo ng isang simpleng graphic organizer na nagpapakita ng mga istruktura at tungkulin ng pamahalaang kolonyal ng Espanya sa Pilipinas. Magaling. Bigyan ng 3 palakpak ang inyong mga sarili dahil talagang naaalala nyo ang ating tinalakay noong ngayon. Ngayon ay kunin nyo ang inyong kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin. Ang gagawin nyo lamang sa inyong takdang aralin ay maghahanap kayo ng video na kung saan ito ay nagpapakita o ito ay tumatalakay sa pagbabago ng kultural sa pamahalaang kolonyal ng mga Espanyol. At may graphic organizer kayo na dapat sundin at i-send ko lamang ito sa inyo sa GC ng inyong mga magulang. Tapos na ba kayo? Opo! Maaari na kayong tumayo at manalangin tayo. Zain, pangunahan ng panalangin. Sa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Paalam at maraming salamat mga bata. Paalam at maraming salamat po, Bini-Bining Janina. Ngayon, class dismissed.